ibig sabihin, yung mga nasa Pinas na may hypertension na maintenance, eh may pag-asa pa palang makapag South Korea. Makapagtrabaho dito. Wala naman problema yung hypertension. So ayun, kasama ko ngayon si Wilson Sunga, yung idol natin na vlogger Hello dito po. sa bansang South Korea. So isa to sa mga hinahangaan kong vlogger dito sa bansang Ay, South thank you. Korea. Ayan. At ngayon hihingi tayo ng advice at tips at tatanungin natin kung ano yung mga naging journey niya rito. Culture kasi maraming ang nagugulat kasi pagdating dito bakit daw ganun? 'Di ba? So ayun, ang unang tanong ko sa iyo, idol, ilan taon ka na rito sa bansang South Korea? Itong September, mag-8 years na ako. 8 years. So matagal na rin pala. Medyo matagal na. Pangalawang kontrata ko na ngayon. Maraming nang ipon. Ay. Maraming ipon. Hindi ko nga alam kung maraming ipon. Ayan. Anong mo sa trabaho? Anong field mo sa trabaho mo? Ngayon, nag-assemble kami ng mga locker. Nakikita ko dun sa sa video, parang mga cabinet. Parang ganun, lagay ng mga sapatos, lagay ng mga damit. Kasi may sinusupplyan kami dito sa Ichon, malaking company. Yung mga soccer nila, ganun yung linalagay. Sapatos, mga damit. Itong sinasahod mo, nakita ko nun, umabot ng 3.6. 3 tama ba? 3 something? 4 yata yan. 4? 4 pala yun. 4 nga yata. Ang laki Bakit naging ganun? Kasi yung time na yun, talagang wala kami day off. Tapos nagre-range yung OT namin. Hindi lang 2.5 hours, mabot kami ng 4.5 hours kada gabi. Grabe. Pero may papasok ko ng alas 8 ng umaga, 8:30. Mag-out kami ng hanggang 11 ng gabi. Spend mo ng gabi, di ka agad matulog ka alas 12 ng gabi. Tapos yung umaga, papasok ko ng alas 8, gising ka ng alas 7. So, konti na lang talaga yung tulog pahinga. mo. Oo. Totoo, masarap pag sumasahod ka ng malaki, pero yung katawan mo sobrang nakakaawa ba? Sobrang pagod na. Pero hindi naman mabigat yung mga May mabigat lang din. Kumbaga, yung time kasi ng trabaho, yun yung nakakabigat. Alam mo yun, okay lang naman na sumahod na ganun, na bihira ka mag-OT ng mag-OT. Pero at yung darating yung time na mapapagod ka. Yung katawan mo talaga kasi medyo bibigay na gano'n. Tuloy-tuloy. Ayun. Doon sa mga nakakapanood, tanong ko sa inyo, kung ano pipiliin nyo, doon sa malaking sasahodin kada buwan, na malaki, halos walang oras na pahinga, o doon sa nasa basic lang kayo, no? So, magkaiba kami. So, ako nasa basic lang, hinahangad ko yung malaking sahod. Sa kanya naman, hinahangad mo rin ba, idol, yung maraming pahinga? Hindi naman. Kasi nung bago ako rito sa Korea, almost 3 years, wala kaming halos overtime. So naranasan mo rin pala. Basic lang kami. Siyempre, pagka ganun, nainggit ka dun sa mga ibang EPS na lalaki ng sahod, pero hindi alam ng iba na mas malaki ang sahod, mas malaki din yung pagod. Kaya lumaki ng ganun yung sahod ko, may position ako sa company. Ayun, oo nga pala. Ito, may position kasi ito sa company niya. So, i-share natin, idol, kung ano yung... Chuim. Ito ba yung... Chuim. Pero at least may... Mas mataas yung basic ko dun sa mga kasama ko sa trabaho. Magkano na idagdag sa'yo? Ngayon, umabot na siya ng 2.7 yung basic. Nasa na yung... nagka-posisyon na ako nun. Yung Chuim na? Chuim na, pero after ng 1 year, dun ako tinaasan. Hindi siya basta tinaasan lang. Sa 30,000? Isang... 30,000 monthly? Ang laki Ang laki na naidagdag. Ang galing. Kakaingit naman. Hindi. Lahat naman yung pinaghihirapan, hindi lang basta... Sana mapanood mo to, boss, baka joke lang. Yan nga, ang galing congrats doon, idol, kasi naging Chuim ka, tapos nadagdagan yung sahod mo. Ang dami din nangangarap sa ganyan. Sa mismong bahay namin, napunta yung boss ko. Napanood ko nga sa vlog mo, yun yata yung una kong panood sa'yo. Nakapunta. Hindi ko alam na i-chung ka lang. Yun, doon sa mga hindi nakakaalam, magkaano lang pala kami nito. Tawag dito? Pares lang ang lugar, Ichon. Pares kami Ichon City. Tungkol sa culture naman. Sobrang nasyak ako sa culture nila, hindi katulad. Kasi galing ako ng Saudi Doon kasi sa Saudi, kahit hindi mo alam yung salita nila, so mag-i-English ka lang, magkakaintindihan. Okay na. Pagdating ko rito, siyempre bago ka makarating dito, may exam Pag naipasa mo yung exam, marami na akong alam. Exam nga namin dati, 50, naka 31 ako So nung nakarating dito, akala ko marami na akong alam. Pagdating ko rito, talagang pag nagsalita yung Korean,
halos wala kang maintindihan. Sobrang bilis nila magsalita, mga ganyan. Tapos pag-uutusan ka, parang ka nag-i-exam ba pag Kaya nga. uutusan. So yun sa na-culture shock. Tapos yung pangalawa, yung pali-pali talaga. Yun, Pali-pali. talaga. Oh, grabe Yung sa pali-pali. kakaturo pa lang sa'yo, gusto alam mo na agad. Tapos madali silang uminit yung ulo ba, yung mga Korean. Malayong malayo dun sa napapanood na Korean drama na ang babait, mga ganyan. Naku po. Hindi. Pero sa totoo lang dito, sa una lang talaga yun. Pero sa mga gustong mag-Korea, sa Pilipinas pa lang, kahit nakapasa ka ng exam, mag-aaral pa din naman kayo. Kasi ako, kahit nandito na 7 years na mahigit, going 8 years na, nag-aaral pa din naman ako na mag-Korean. Pero hindi pa totaling magaling mag-Korean, pero basic nakakaintindi naman. Yun. Yung pinaka-importante. Gusto mo mag-survive ng Korea, gusto mo mapaganda yung turing sa'yo ng mga boss mo kasama sa trabaho, mag-aaral ka ng Korean. Sa pag nandun ako, pagka nadinig ko, tapos iba yung ginagawa, hindi naman yung pinapagawa sa inyo, ito yung gawin nyo, ganyan. So maganda Hindi rin. naiintindihan. Hindi naiintindihan. 2 years may get. Yun, dun sa mga nakakapanood nito na, yun nga, kasi ganito nangyayari, kapag nag-exam na tayo, nakapasa, tumitigil na tayo. Kahit naman nung ako, bago Yan din ako. di ba? Tumigil ako, kaya pagdating dito, bago yun nung may 5 days training kasi, di ba? Yung mga basic, tinuturo dun eh. Oo, tapos pinag-exam pa kami ni Jun. Review na naman. Yun, ganon. So, ganon nangyari. Yan, Idol. Mga karanasan mo naman sa trabaho mo. So, nung bago ako rito, nasisigawan, ganun, normal. May time na kasama ako nun, parang napuno na ako, sumigaw na din ako eh. Parehas tayo pala. Kasi inuutusan ako, tapos sumisigaw siya. Sabi ko, maghintay ka. Tapos ayun, nasigawan ko rin. Tapos, naglayo naman din siya. Ganun Kasi sila. nga, laging nasigaw eh. Tapos yung isa namang Korean, halos idarang ko lang din. Ganun din. Lagi akong sinisigawan. Tapos kinanon pa ako. Parang mabigat na ginanong ka. Binatukan? Hindi naman. Parang sinakal na ganun. Pinanong. Kasi tinanggal ko yung kamay niya. Siyempre, nasa isang company kami. May ginagawa kami doon. Koreano. Koreano. Tapos, ayun. Talagang kinapampanganan ko siya. Yung salita namin sa Pampanga. Kala nila. Tapos nagpa-sorry din sa akin. Ayun, sa mga kasama sa trabaho. Yung kung boss, wala namang problema lagi yan eh. Magbabait ng mga boss. Kaya lang, Tama. Yung mga tips mo sa mga aspirant natin dyan na nanonood. siguro tips ko din sa mga aspirants na gustong mag-Korea. So, wag nyong sukuan kung ano talaga yung gusto nyo na marating. Magagawa nyo yun. Tulad ako, nag-self-study lang ako. Then, hindi pa naman ako tapos na nag-college lang din. Nasa abroad kasi ako nung time na naisipan kong mag-Korea. Kumbaga, nasa Saudi ako. Saudi. Naghanap lang talaga ako ng timing kasi yung time na yun, pinapaaral ko yung mga kapatid ko. Ngayon, nung natapos na yung isa kong kapatid, tapos nakarating siya ng Saudi, nagplan na ako na mag-aral doon. So, 8 months yung naging preparation ko from exit ko ng Saudi. 1 month before, umuwi ako ng Pilipinas, nag-exam din, pumasa ako. Yun yung naging kwento ng pagkukorea ko. Medyo mahirap lang din. Tapos after 6 months after nang makapag-exam, doon ako nakaalis. Mahirap sobrang ano lang din. Self-study ka. Self-study. Doon mismo sa abroad. Tapos may nakita ako noon sa online na pinag-aralan, nagbayad ako, pinadala nila ako ng book. So yung mga nalaman ko, na minemorize ko, nanggaling doon sa book na yun. Then yun yung mga inaaral ko hanggang sa umuwi ako. Then doon sa lugar namin, may nakasama ko, nag-exam din. Tapos yung pinsan ko, nalaman niya na nag-exam ako. Sinama nila ako sa listening. So nagpa-practice sila ng listening. So, sumasama ako hanggang sa senior ko yung mga alam ko sa kanila. Then share kami ganyan hanggang sa pumasa kami. Yo, nandito na rin yung pinsan mong yun. Nandito na, kailangang umuwi siya. Pero yung ibang kong kasama, nasa 13 kami nun, sa barangay, yung nakalis lahat. Ang galing Kasi massive selection nun, halos nakalis kami lahat. Ubus lahat? Oo. Galing. Isa lang natira nun kasi may nagka-problema sa may medical niya. Pero bandang after ng December nun, January, nakaalis na lang din. Kumbaga, matatapos ako ng 4 years, anong edad ko na, ganito. After ko makapagtapos ng college, magtatrabaho lang din naman ako. What if kung i-shortcut ko na mag-aaral ako ng Korean,
Diretso. Ayun, nung ngayon, di ba, 8 years na ako rito. Oh, di ba? Pag nagkwento na lang yung mga hirap na Baka siguro kung nakapag-college man tayo, tapos baka hanggang ngayon siguro hindi pa tayo nakuha. Kaya nga, yun nga din yung naisip ko eh. Kasi marami akong kilala ganyan, may pinsan ako, Oo, meron. graduate. Kumbaga, criminology. diskarte lang talaga sa buhay. Tama. Hindi ko naman sinabing yung hindi mag-aral ganyan. Siyempre, importante pa din naman. Kahit hanggang ngayon, Oh, iba pa rin yung may pangarap pinag-aralan. pa din yung Tama mga yun, pag-aaral. tama yun. Pero kung i-expect mo lang dun sa buhay natin ngayon, talagang diskarte lang. Diskarte, O, tsaka yun, tsaga mo lang sa buhay. Hindi lang basta tsaga, kumbaga may goal ka dapat na Tama. sinusunod sa buhay mo para marating mo yung mga gusto mong marating. Diba, mabibili yung mga gusto mong mabili. Magpatuloy ng mga harap. Ayun. So, ayun, yun ang advice ni Wilson Sunga, yung idol natin na vlogger dito sa bansang South Korea. Ayan. Yan. At yun lang, hanggang dito na lang video namin. Yun, paki-like and follow sa aking page at ganun din kay ating... Wilson Sunga. Ayun, so ilalagay ko na lang dito yung page niya at yung TikTok. Ayun, so bye-bye. Babush. Anyang. Thank you. Sa susunod ulit. Ayun. Ingat, pre. Sunod na lang.